Ayon dito sa lumabas na balita sa Spin PH, meron daw isa pang PBA team na ibebenta. At base doon sa usap-usapan, mukhang Northport Batang Pier ito. At yan siguro ang dahilan kung bakit itong si Cade Flores ay mukhang dadali na sa Magnolia. Katulad nung nangyari sa Terra Firma, tinrade ng Terra Firma yung mga top players nila bago ibenta dito sa Zamboanga Valientes para bumaba yung sabihin na nating selling price. At ang Northport parang ganyan din ang ginagawa. Kaya nga tinrade na nila si William Navarro, si Xavier Lucero, si JM Calma, and of course pinabayaan na nilang mag-abroad si Arvin Tolentino. So parang ganyan nga ang mangyayari dito sa Northport. Ang susunod naman daw na ititrade ay itong si Cade Flores. Kaya kung sakasakali baka pupunta yan dito sa Magnolia, good news ito. Dahil ang Magnolia matagal nang hinahanap yung serbisyo nito si Cade Flores at yan talaga yung player na magagamit ni Coach Vic Tolero. Ngayon, kinakailangan na lamang kung sakasakaling makuha nila ito si Cade Flores, habang magiging maganda resulta niyan para dito sa lineup ng Magnolia dahil si Flores pwedeng maging backup power forward ni Xavier Lucero. Plus naging teammate yan dito sa Northport. So silang tatlo, ito si William Navarro, Xavier Lucero at itong si Cade Flores, magsasama-sama na yan dito sa Northport Batang Pier o magre-reunion sila dito sa Magnolia. Kaya magiging maganda talaga to para dito sa kanilang lineup. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na ganyan na maging sitwasyon ngayon dahil masisiguro natin na magiging mas maganda to para dito sa roster nitong Magnolia. Ngayon, depende na lamang yan kung ano magiging agreement nila at kung sino ipapalit. Sa tingin ko, pwedeng kapalit niya si Aris Dionisio o kaya si Jerica Hanisi. Alam natin marami pang mga ibang players sa Magnolia na pwede nilang i-trade at sigurado na magiging ganyan talaga ang sabihin na natin future ng Magnolia. Gaganda kung makuha nila itong si Cade Flores dahil matindi talaga maglaro yan. Samantala, napag-uusapan yung mga matitinding maglaro. Itong TNT Tropang Giga raw ngayon ay gustong kunin na itong si Cedric Bearfield mula sa Blackwater Bossing. Ang balita kasi ito raw si Bearfield hindi na masaya dyan sa Blackwater dahil nga palaging na-eliminate at hindi nakakapasok sa playoffs. Kaya mukhang ang gusto ngayon ni Bearfield ay malipat sa isang team na nagko-content sa kampyonato. Kaya naman magiging maganda yan para dito sa TNT dahil alam natin na talagang sila ay championship Grand Slam contender nga kaya pwede talaga yan dito. Kaya tignan na lang natin kung ano ang magiging balak ngayon nitong TNT Tropang Giga just in case matuloy ito. Ang pwede nilang i-offer nandiyan naman si Kim Aurin. Kaya sigurado natatanggapin naman yan nitong Blackwater Bossing. Kaya sigurado na magiging mas maganda resulta nito para dito sa Tropang Giga kung sakasakali. Ngayon alam natin na nandyan ito si Jordan Heading para sa kanila. Kaya magiging super talaga yung backcourt nila kung makuha nila ito si Bearfield. Dahil meron Jordan Heading, Cedric Bearfield, Jason Castro at Reynan Batak. At yan talaga ang hinahanap ngayon nitong TNT Tropang Giga. Hindi na yung Grand Slam ngayong season na ito ang kanilang tinitignan kung hindi maski na yung pang mga susunod na seasons. Dahil syempre kapag yung import conferences nandyan si RHJ halos lock in na sila sa final sigurado. Kaya magiging mas maganda to para dito sa TNT Tropang Giga. Kaya naman itong Blackwater baka ibebenta na yan kaya papayag na silang pakawalan itong si Cedric Bearfield. Pero alam din natin na baka meron pang ibang movement na gagawin itong TNT at yan ang dahilan kung bakit ngayon marami daw mga usap-usapan na nangyayari habang ongoing itong finals. Dahil dito naman natin matitiyak talaga na itong TNT hindi titigil dito sa balak talaga nila na pag-dominate sa PBA para ma-break na yung hold dyan nitong San Miguel Corporation sa matagal ng panahon.